Ang nakaraan. Habang patuloy ang paglalakbay nila, ay nakasagupa naman ng grupo ang mga land mermaids. Inaapi naman ni Blondie, si Sangjin, dahil sa rune. Tinignan ni Hanso ang mga patay na katawan ng mga land mermaids, at doon nakita niya, na stamina at strength rune lang ang mga na-drop. Pero hindi naman ito masama, dahil importante naman ito sa kanila, lalo na't early game pa lang. Inabsorb niya ito, at nadagdagan na naman ang kanyang mga stats. Bigla namang nagpakita ang demonyong fairy, at may nag-pop up na system notification. Ang achievement na ito, ay dahil sa nalampasan ni Hanso ang 50 na total stats ng stamina at strength, at kinongratulate siya nito bilang first traveler na nakakumpleto. Napansin naman ng demonyong fairy, ang traveler na ito siya din ang nagtaas ng kamay noong una silang mag-meeting. Tuwang-tuwa naman ito sa kanyang mga pinakitang mga effort, kaya't bibigyan siya nito ng reward. Habang nag-uusap naman sila ay nakita ito ni Mihe, nangatog naman siya sa takot baka pumatay na naman ito. Pero sabi naman ng fairy, na kapag nag-start na sila ay hindi na sila pwedeng saktan. Pero napabulong ito kay Mihi, na pwede namang hindi sumunod sa rules, at baka siya iyon, pero nagbibiro lang ito. Sinagot naman niya si Mihe, na walang unfair dito, maganda ang kanyang physical aspect kaya't iyon ang lamang niya. Bumalik naman ito kay Hanso, para ibigay ang kanyang reward. Ngunit alam na ni Hanzo ang kanyang makukuha. Ang kanyang reward ay 3 iba't ibang uri ng rune, pero isa lang ang dapat piliin. Ang pagpipilian nito ay ang dexterity, sense, at ang healing rune. Napatingin naman ang 3 nang mabanggit nito na may healing rune, at gagamitan sila nito ni Hanzo pag may mangyaring masama. Pero nagtanong ito sa fairy, kung meron bang rune na pampa-immune sa magic, kaya't itinago nito ang pagpipilian, at dismayado naman ang 3. Maganda naman ang healing rune, sabi pa nito, pero mas mahirap makuha sa tutorial ang physical at magic immune rune. Pag dinagdagan mo ang iyong stamina ang maaapektuhan lang nito, ay ang bilis ng iyong mga galaw at paggaling ng katawan, pero ang physical at magic resistance ay ang pinakakailangan sa defense ng isang traveler. Makikita naman na nadagdagan ang kanyang stats ng magical immunity. At ngayong tapos na ang trabaho ng fairy, ay umalis na ito at sinabing mag-iingat. At naghabol pa ng goodbye kiss, kaya't nagulat ang 3 dahil babae pala ito. Nagpatuloy ang mga ito sa 3rd floor, at patuloy din ang kanilang pakikipaglaban sa mga land mermaid, pero mas madali na sa kanila ito ngayon. Napansin naman ni Mihe na may ginagawa na naman si Hanso. Tinanong niya ito kung bakit ganun pa rin ang kanyang speed, sa dami ng nakuha niyang rune, napabilib naman siya nito at matalas ang kanyang mata. Nasabi niya na nagkukolekt lang siya ng mga rune, para magawa ito ay iisipin lang nila na ikukolekt nila ang mga rune sa kanilang mga kamay, at mapupunta na ito dito na parang storage. Pero hindi naman niya ina-advise na gayahin siya nito, dahil wala itong silbi pag siya ay namatay dahil ito ay madadrop lang, mas mabuting absorb na lang nila. Maaalalang, 7 klase lang ng rune ang kayang maabsorb ni Hanso, kaya't napatanong sila kung para saan ito. Nasabi niyang pag na-establish na ang mga rules, ito ay ang magiging kapalit ng pera. Bigla pa itong may sinabi, na kahit nasundan siya, o kahit magkolekta sila ng mga rune, ay wala siyang pakialam. Pero sa pagkakataong ito, ay dapat siyang masunod, at sinabi niyang ibigay ang lahat ng mga weapons nilang 3. Nagalit naman si Blondie sa sinabi ni Hanso, at hindi niya ibibigay ang kanyang weapon. Nasabi naman ni Hanso na hindi siya makakalaban, kung sira na ang kanyang blade, at gusto pa niya ng mga extra na blades. Ayaw naman ibigay ito ni Blondie, dahil wala din silang magagamit sa mga laban. Ayaw naman nitong maghintay lang kay Hanso. Nagsalita naman si Sangjin na ibibigay na lang niya ang sa kanya. Pero mas nagalit pa si Blondie sa kanya, at pinashut up niya ito. Habang maghaharap ang dalawa, sinabi ni Hanso kung gusto niyang siya na lang ang lumaban, sa halimaw sa ibaba. Hindi naman nag-alinlangan si Blondie, at hindi siya natatakot, nasabi pa nitong ayaw na ayaw niya ang mapagmaliit nitong mga mata. Naisip pa ni Hanso na kaya ito pumayag dahil hindi niya alam kung ano ang nasa ibaba. Pero ngayon ay hindi napapayag si Hanso, kaya't binigyan niya sila ng 2 option. Una, ay aalis siya at sila na lang ang pupunta sa baba. Pangalawa, ay manunood lang sila na patayin niya ang nasa baba. Ano ang gagawin niyo? Nasabi naman ni Sangjin na ayaw niyang bumaba, ganun din si Mihe. At naiintindihan niyang delikado ito dahil sa mga sinasabi ni Hanso. Hinihikayat naman ni Blondie na magkaisa silang 3 para lumaban kaysa kay Hanso na iiwan ang kanyang mga kaibigan at kukunin ang premyo para sa kanyang sarili.
Napaisip pa siyang wala siyang pakialam, sa talunang si Sang-jin, ang importante sa kanya ay si Mehi. Naalala naman niya si Keljan nang mabanggit nito ang salitang kaibigan, kung siya ang bumalik dito sa nakaraan, ay nasa indigo o purple zone na sana ito at wala silang kasama ngayon. Kaya't hindi nahihinto si Hanso, kailangan niyang mapabilis ang lahat at makapunta sa isa niyang goal. Kaya't naisipan niyang sa baba na lang sila magdesisyon kung sino ang lalaban. Napatingin naman ng masama si Blondie, at nasabing kanina pa sana, at meron itong nalalaman na may nakatago sa baba. Kaya hindi niya palalampasin ang ganitong pagkakataon. Hindi kalaunan ay nagsitakbo ang tatlo pabalik at nauna pa nga si Blondie. Sumisigaw naman si Mehe, na sabi niya ay delikado nga ang nasa baba. Bumalik pa sa kanila ang kanilang naramdaman nang makita nila ito, kakaiba pala sa kanilang na-imagine na makikita nila sa baba. Hindi naman makapaniwala si Blondie, nalalabanan ito ni Hanso mag-isa, kaya't nasabi niyang nababaliw na nga ito. Nang magkaharap na si Hanso, at ang napakalaking ahas, ay tumago muna siya, ngunit tinira siya nito ng beam na napakalakas, nagpasalamat naman siya, at nagkaroon na siya ng magic resistance, sa ganun ay hindi siya mapupuruhan, nagtataglay ito ng malalakas na mga shockwaves na may magic, ang mga kaliskis nito na hindi kayang masira ng ordinaryong espada. Kaya't nasabi niyang hindi itong magiging madaling kaaway. Pero alam ni Hanso ang kahinaan nito. Pinunterya ni Hanzo ang mga kaliskis nito, dahil sa mga gilid-gilid nito ay mahina, nag-focus siya sa isang kaliskis lamang at nasasaktan naman nito ang malaking ahas. Patuloy pa rin ang pagtira nito ng magical beam sa kanya, pero sinasalag lang ito ni Hanzo kahit may damage na sa kanya, hindi naman niya nakita ang buntot nito at hinampas sa kanya, at tumilapon siya ng malayo. Napasabi naman si Hanso na nagre-react na din ito sa tinamong damage sa isang parte ng kaliskis. Sa tutorial zone, kahit na mataas ang kanyang physical resistance, ay maapektuhan pa rin ito ng poison. Sa ngayon, 5 na lang ang blades na natitira sa kanya, dahil sabi niya hindi ito kaya ng 2 o 3 lang. Kaya sinugod na naman niya ito uli, habang naghihintay siyang umepekto ang mga ito. Sa labas naman ay mararamdaman ang napakalakas na yanig galing sa baba. Kaya't nag-alala si Mihi, ang layo nila sa kanila, ngunit dinig na dinig pa rin nila ang paglalaban ng mga ito. Tinatawag naman siya ni Blondie, para bumalik sila sa convenience store. Sa pag-aalala ni Mihe, ay napagdesisyonan niyang bumalik at tignan si Hanso. Hindi naman natutuwa si Blondie, dahil hindi siya sinusunod ng mga ito, mula nang pumunta sila dito. Pero wala na siyang magagawa, bumalik na din sila. Nang pabalik na ang mga ito, ay nakita agad ni Mihi, at bigla siyang nagulat. Kinakagat ng napakalaking ahas ang kanang kamay ni Hanso, kaya't mas napasigaw pa ito. Masyadong napatagal ni Hanso ang laban nila, at habang nakabitin ito sa pagkakakagat ng napakalaking ahas, ay sinaksak niya ito sa ilalim ng bibig. Nasaktan naman agad ito, kaya nabitawan si Hanso. Napakalakas ng hiyaw nito, at nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling ito ay 3 blades na ang naibabaon niya sa kaliskis nito. Mabilis namang gumaling ang sugat ni Hanso, dinagdagan niya ang kanyang stamina na stats. Sa mga susunod na stage, ang mga monsters ay mayroon ng malalakas na resistance at healing abilities, dahil sa nag-evolve na ang mga ito, at ang poison na ginagamit niya ngayon ay wala ng silbi. Subalit sa mga early stage pa lang, ay napaka-effective ng paralyzing poison. Ngayon nga ay nawala na ng malay ang napakalaking ahas, at natalo niya ito, lumapit naman agad si Mihi para kumustahin kung okay lang siya. Bakit ba kayo nandito, sabi niya. Hindi naman makapaniwala si Blondie, na nakaya niyang talunin ang monster na yon ng mag-isa. Ngayon ay lubos na niyang naisip, na napakalaki pala ng agwat ng lakas nila, at napaisip kung papaano siya makakahabol dito. Sa patay na katawan ng ahas, ay nag-drop naman ito ng rune. Ang runes na ito ay nagbibigay ng ability na shockwave. Sumingit na naman agad si Blondie, at tinanong kung gagamitin niya ba ito dahil siya ay nainggit. Hindi naman ito gagamitin ni Hanso, pero sumabat naman si Sang-jin, at kung pwede ay siya na lang ang gumamit. Pero nagbangayan ang dalawa kung sino ang makakakuha sa kanila. Sabi naman ni Hanso ay hindi na ito ibibigay, pero ibebenta niya ito sa kanila at bibigyan ng 5% discount. Kaya't nag-uusap-usap ang tatlo, at si Mihe ang bibili nito. At ibinenta na nga ni Hanso ang rune kay Mehi, at nasabi nitong napakahigpit ni Hanso. Pero wala nang libre ngayon sa mundo, at dapat niya itong tanggapin. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, ay may nakita silang kristal na tinatawag na Zetherium, kaya't kinuha naman agad ito ni Hanso.